Isa na namang special episode itong ating ano bang word? Itong ating titirahin ngayong gabi. Itong gagawin natin ngayong araw, ngayong gabi, no? Birthday po at the time mo. Extra special, sabi ni nung isa nating guest, no? Extra special daw, parang mami, parang lomi. Extra spicy special. Bakit? Kasi at the time of recording, bisperas po ng birthday ng ating minamahal na Sir Russell. So, nag-invite tayo ng mga very special, extra spicy special, may itlog pa, ganun siya special, na mga guests. Parang ang pangit pala nun, no? Medyo ngayon ko lang din naisip ang pangit pala nung may itlog pa. Pero may mga special guests, no? Mga special na mga nilalang para sa ating kaibigan at ating co-host na si Karasel, no? So hindi natin na-invite lahat ng special sa kanya, pero at least yung mga most of the special persons, no, para sa kanya ay na-invite natin. So ano lang po tayo ngayon, light talks lang. Pag-usapan natin, usapang Russell tayo ngayon. Kaya eto, ako po muli si Lennon. At ako si Birthday Boy. De joke lang. Ako po si Russell. Ako si Anmer. Ako po si Francis. Ako naman si Luke. At ako po si Rolly. At ito ang Tamang Usapan. Usapan may tama. Happy birthday to you. Happy birthday sa'yo. Ang unang letra. Nag-passion bigla no? Maraming salamat Father Lennon sa pagbati and thank you sa presence ng mga guests natin. Siguro ito yung episode na pinakamarami. Kaya I hope na ito rin ang pinakamagulo. At malamang sakto, man, dito yung ating pinaka-best reviewer. Nga pala. Siya nagsasabi sa akin pag magulo yung episode natin. At least hindi siya makapagreklamo ngayon. Part siya ng gulo. Kasama siya. Part siya ng gulo. Wala ka na no choice. So kung usapang Russell pala ngayon, hindi usapang kupal tayo. Grabe ka naman. Di ba pwedeng minamahal dahil minamahal ka naman? Yan. So sa mga hindi po nakarinig ng maayos kanina, kasama natin yung isa sa ating mga favorite guests, si Anmer. Yes. Meron din pong kasama natin, may dalawa tayong mga, actually guest hosts na to eh. Oo. Si Brother Francis at si Doc Luke. At meron tayong bagong kasama, no? Sama natin, galing pa po sa DSWD. Hindi pa, joke lang. Si Rolly. At nakamute yung lahat. Teka, dalawa kasi itong laptop natin, namin. So hindi namin alam kung sino mag-mute, sino mag-unmute. Sige lang, lang yan. Pakiramdaman lang yan. Gano'n naman minsan, di ba? Minsan hindi mo pinaplano na na lang. Pakiramdaman lang talaga. Di ba? Parang sabi nga ni Doc Luke, hindi mo pinaplano, nabubuo na lang bigla. Grabe talaga wisdom ni Doc Luke. Siyempre, lalo ngayon. Tataon din pala. Hindi ko alam kung dapat ba tayo masyadong celebratory kasi siyempre sa birthday ko natapat kasi yung libing ng Papa. Tapos usapang pagkalabas naman itong episode, tapos na eh. Wednesday to lalabas eh. Tsaka isa pa, para rin to kay Doc Luke na malungkot ngayon. Oo. Grabe pagluluksa ako eh.
Grabe. Parang last episode na yata ito ng tamang usapan. So dito siguro masusubukan yung cancel culture natin, no? Anong petsa ba ito kapag nalabas? Labor Day, no? Ito ay lalabas ng May 1. April 30. May 1. Oo. May 1 holiday. Dito sa Pinas. Holiday. April 30 kasi ng time. Habang nagle-labor. Labor Day. April 30 pala. April 30. Yup. 30. 30 years old na rin po si Russell nga pala. Tama ba? Apo. Yes, Daddy. 31. Sige. Wala ka na sa kalendaryo. Ipunyag nyo pa. Di ba 31? Kasi magkaedad kayo ni Father JM eh. Hindi. 95 ako eh. Pope John Paul baby tayo eh. 95 ka ba? Tell the world of His love. Bakit nauna ka sa amin ng batch? Tell the world. Let us tell the world Of His love. Hindi ko sabi may background musician tayo. Ayun. O nga no. Sige, di ano bang dahil light talks tayo. Pag-uusapan ka namin. Yung mga sikreto mo. Hindi ako light eh. Ganito na lang. Dahil pag-usapang Russell tayo, paano ninyo unang nakilala si Russell? Share tayo ng mga kwento na eulogy. Ano ba rin para at least, di ba, by that time, kung ano man, narinig mo na. Narinig ko na. Oo, beforehand. Oo. So, sige. Total, ganun naman suggestion ni Lennon. Hindi, si Lennon na magsimula. Sige, go. Si Russell, nakilala ko siya nung sumali ako ng COA, ng Knights of the Altar. Grade 3 yata ako noon. Tama. Grade 3 ako noon. Sumali ako doon. Tapos akala ko talaga sa kanya officer siya. Kasi may sense of authority na siya noon eh. Bata pa lang kami. Mayabang na. Bata pa lang tayo, mayabang na. Kupal na talaga. Tapos, siya nagturo pa nga sa akin mag-serve eh. So, nag-stricto. Tapos tawag dito. Natatandaan ko nung first na recollection ng COA. Hindi ko alam kung Kwaresma yun ng Advent. So may mga kadramahan yung mga sulat-sulat, di ba? Yung mga kanina ka mag-sorry, sa kanina ka mag-thank you. Tanda ko nag-send kay Russell ko binigay yung sorry kasi parang sabi ko baka makulit ako sa Kuya Russell pa nga yung ko. Kasi akala ko talaga officer siya tapos malaman ko hindi. Tapos, anyways, naging close kami na later on nung niyayaya niya na ako palaging sa kanya ako natuto mag-computer games eh. Yung mag-GTA. Yan. Wala akong idea niya natin. Lahat ng mga kalokohan ko ata, either kay Francis o kay Russell ko nakuha. Minsan kay Luke. So, yung mga ganon. Anyways. So, nung naglaylo ako sa COA for quite some time, I think grade 5 hanggang first year ng high school, si Russell, yung nag-iisang lagi akong binibisita sa bahay para kulitin akong bumalik. Bumalik pagkasakristan, I mean. No? So, nagdadala na nga siya ng mga bago kong kakilala. Dinala niya si Francis, dinala niya si Michael, si Father JM. Tapos, hindi niya nadala si Luke, alam ko. Napakilala niya sa akin si Luke nung nakabalik na ako eh. So, doon ko unang nakilala si Russell. And then throughout that, na alam na ninyo, the rest is history na talagang we've journeyed together, no? So, ayun nga po at salamat po sa pag-attend dito sa para ako nag-eulogy kay Russell. Sige, kayo naman. By order of pagkakakilala. Di si Francis, tama ba? Si Luke muna. Si Luke muna. Kailan kayo nagkakilala Kami nagkakilala ni Russell way back May 2012. Sorry. 2008. 2008. Yes. Kayo, kailan kayo nagkakilala? Mga 2007 kasi si Luke muna pala. Si Luke muna. Oo, si Luke muna. Kasi masyado na sa naman ating ako lahat, kabida eh. ang may pinakamalaking utang si Russell kay Luke. Papamasahe. Hindi utang yung gagi. Ano yan? Suhol. Regalo ba yun? Suhol yan ni Luke sa akin. Punta Recto, punta Manila, ganon. PDDM.
Anyway, sige. Si Luke muna magkwento, tapos ako. Kwento ka na. Nakilala ko si Russell. Yung ano yun eh. May conference yung COA. Tapos speaker si Father Hernan Mendoza. Tapos nagsuot ako ng cross, na pectoral cross. Tapos nakaganyan dito. Naalala mo ba yun? Tapos lumapit siya sa akin. Teka. Si Luke, akala niya online yung podcast. Dinidescribe niya, pag ganito. Audio lang ito. Audio lang ito Basta imagine niyo na lang yung pectoral cross. Kung paano yung traditional na pagsasabit ng pectoral cross. So yun yung parang W. Nakasabit ko sa botones. Oo. Tapos lumapit si Russell. Nagtatanong sa ko daw nabili, ganyan. So, doon na nagsimula yung friendship namin kasi yung pareho ng interest. Pero tawag ko sa kanya noon, Kuya Russell, kasi nga pabida. Kala ko officer. O, di ba? Jollibee. Siya pa nagpakilala nun sa mga officer, so kala ko one of them siya. So, ayun, doon kami nagkakilala. Si Francis. So, naalala ko si Russell nung... Charis. Ayun nga, nabanggit ko kanina, no? May 2008. Unang plano ko lang talaga kaya ako sumali ng COA kasi may camping. Yun lang talaga yung pinakaunang plano. And then sa hindi inaasahan, nagtuloy-tuloy. And then, June 15, 2008, hindi ko isa sa mga memorable dates kasi yun yung time na niyaya ako ni Russell pumunta kila Lennon. Yun yung unang meet natin noon. Hindi pa tayo nagpapansinan masyado noon. Sa hindi ko inaasahan, mas naging close tayo kaysa kay Russell. Tapos, Kasi iniwan tayo eh. grabe yung pangungulila ko nun sa kanya. Charis. Sila si Russell din kayo mismo nagturo sa akin ng kabanalan. Kasi nasa kabilang mundo ako eh. Lalo na nung mga panahon na naglaylo, naglipatan ng parokya, mga katagang mga anak ko sila, mga ganun. Sakristan ko sila. Hindi kasi sakristan tsaka anak isa lang eh. Anyway, ayun lang naman. And then, ito. Hindi lang to sa pagkakilala. Isa sa mga nagpatibay ng relasyon namin. I-reveal ko na, Sel. Ay, go. Yun ba yung balikan ng kandila? May isang major kaming away dahil sa babae. Kakasulian pa ng kandila. Hindi ko napabanggitin yung pangalan. Pero hindi ko alam kung anong pumasok sa isip namin ni Lennon na napagtripan namin sa amin. Wala akong kinalaman Si dyan, Lennon po yung may pasimuno. Total, podcast naman to. Talagang labasan tayo ng baho dito noon. Wala, syempre. Sabi mo na paligawan natin si ganito kasi kakalabas niya lang that time sa seminary. Tapos sa hindi inaasahan, nagganda leche-leche buhay namin. And then, ako kasi yung tipo ng tao na ayoko na nasisisi. So, balikan ng gamit, damit. And apparently, around October, nung nagkabati rin kami, binalik niya ulit sa akin yung mga damit na yon. And from there, ayun, ilang years na tayo ulit magkakaibig? 17? Oo, mga ganun. Kung bibilangin natin 8. 17 years. Going sa 17, 20, sa 20 years diba? na sa Halata mo kung Sa gaano 2028. kadadrama mga kaibigan ko. Dahil lang dun sa isang away na yon. Tumatag kami nun. Paglilinaw lang doon, ang Yun lang. context kasi nun, Yan ba yung dahilan kaya ka si ate girl, tago na lang sa pangalan JH, ay ex ng isa ko ring kaibigan, kaklase ko nung high school. Ito kilala to ni Anmer, si Kier. So, girlfriend niya, nag-break sila. Tapos, yung isa naming kaibigan, ayun niya. So, nagkaroon ng miscommunication between sa aming tatlo. Tapos hanggang sa nagkaroon ng mapapride ang mga tao eh. Mapapride mga tao, so nagkabalikan ng mga gamit. Ako hindi naman ako nagbalik. Ako lang ako eh. Balo ako, di mo ko pansinin. Pansinin mo ako kasi di ko kasalanan eh. Di si Rolly naman.
Wait lang. Ayun. Hindi, meet ka. Hello. Ayan. Hello. Dito ako. Isipin nyo na lang kung di nangyari yung away na yun. Hindi, silver lining din kasi yun eh. Kasi kung hindi nangyari yung away na yun, may panganay na ngayon si Russell. Kala ko ipaprocessing mo kami, Luke. Akala ko life life changing. Well, life changing naman talaga pero sa ibang Let's buhay. be thankful na lang nangyari yung away na yun. Kasi kung hindi rin nangyari yung away na yun, hindi siya nag-reach out sa akin. Kaya ako lang biglang pumunta sa Our Lady of the Poor. Tapos nakikipagkaibigan na ulit sa akin. Yung pala dahil may kaaway niya kayo dati. Nagpakita ba siya doon nung ano? Katalyan ni Ate Jen. Tapos lumalapit sa akin na pagkaibigan. So yun lang, si Rolly na. Ano na, Rolly? Alam ko sinamahan ka pa magpatuli ni Russell tama ba? Kwento ko na. Wala pa sa Hindi ko nga natatandaan paano ko nakilala si Russell eh. Grabe. Parang utang na loob. Sorry, utang na loob namin ha. Utang na loob pa namin. Sorry na. Basta ang alam ko kayo dahil lang kung baka tukupal ngayon eh. Oh, Ba't ganun? Si Russell usapan natin, napunta sa amin. Pares-pares lang naman kayo eh. Sa bagay, my point. Okay. Pero sumali ako ng COA, grade 6 ako. O, anong year yun? Bilangin natin? May hina nga ako sa date. Basta grade 6 ako noon. Sabay, kaya kayo nag-break ang alam ko nun sa kanila kasi, ang gagaling nila sa altar kasi mga banal sila eh. Sige, tuloy lang. Sabay pa kayo ni Hens. Kabatch ko si Hens. So mga 11. Maaga ng 11. Hindi, 10. Mga yan sila, magkakatropa yan sila, si Rolly, Kanila si yan. Hen, si Russell. Pero yun nga, parang, basta, ahead kayo sa akin eh. Basta na-amaze ako sa kanila kasi ang gagwapo nila sa altar, kahit hindi. Thanks. But no thanks. Pero kasi, sila kasi nagpa-impluensya sa akin ng seminaryo, TLM, yan. Traditional Latin Mass. Tubating pa ako sa puwit na sumali ako eh. Pero isang meeting lang ako umatin eh. Huwag kang mag-alala, pareho lang naman tayo eh. Sabi, kayo rin dahil lang, baka to pumasok din ng seminaryo. Saan ka ngayon? Sa City Hall. Yun nga yung point. Kaya sabi ko kanina, di ba nabanggit ko, may program na ako para kay Rolly. Kung sakaling Ano yun? ikasal man sila ni Russell tsaka ni Baby Loves niya. Akala ko ikakasal si Rolly tsaka si Russell. Nagulat ako eh. Hall. Teka lang Leader kasi siya ng tupad, so siya yung mag-leader. Oo, ito na ng tupod. Joke lang. Nakaupo lang I ako. love you. Basta yun, parang nagulat na lang ako, close na kami. Close na tayo. Dumating na sa point, komportable na ako sa kanila. Pag may problema ko, sa inyo ko umiiyak. Alam mo yun, di ba? Hindi ko alam yun. Pero may Paano nga ulit yung iyak? Kasi Ate Ann, iba-iba sila ng pananaw, personality. Pag kay Russell ako, iiyak ako sa kanila sabay-sabay. Kasi ako yung bunso eh. Meron dyan, ito si kay Russell, papayuhan ako yan. Okay lang yan, dapat kasi ganito gawin mo, ganyan. Itong katabi ko, tatawanan ako, ito, ba't ko umiiyak man? Parang di ka lalaki ko, pala putik, babae lang yan. Ganyan yan. Tatandaan mo nung anniversary, yung umiyak ako kay Kuya Russell, na naipag-iwalay sa akin si Mitch. Kuya! Ay, may pangalan. Ay, sorry. Di ba? Oy, ano sabi ko sa'yo nun? Pre, take time lang. Take time, pero tinawanan mo muna. Oo nga naman. Oo. Samantalang ako, umiyak na ako habang kumakanta. Before I let you go, I want to say I love you. Di ba naalala ko pa? Aba yun nga. Iba-iba sila pero Bakit sila nun? Anong pinala... Anong... hindi kasi nasa ibang bansa na Sa sila. bagay. Ako yung pinakababait Ako yung pinaka... Sige, kunyari. Wala ka naman choice eh. Nandun ka eh. Sa ibang ibayo ka eh. Doon ka sa far, far away. Nandun ka sa far, far away. Tama ka na. Okay na yun. Sige na. Oo. Uwi na ako. Bye-bye. Sinong magaling mag-comfort? Si Russell? Lilibakin ka muna, no? Ayan. Si Anmere naman na.
Ako, nakilala ko si Russell through Father Lennon. Kasi, nagpo-post si Father Lennon ng podcast. Nagpo-promote siya. So, yun na, ito yung una. Nagpo-promote siya ng tamang usapang may tama. Tapos nakikita ko yung pangalan ni Russell. Tapos nung ordination, hindi ko siya nakita doon. Yung ano pala, Misa de Gracia. Nakita ko siya doon sa altar. Akala ko Nagse-serve hindi mo siya, siya di ba? nakita doon, yun, nagulat ako. Hindi ko particular kasi ang dami naming umattend nun eh. So, sila yung focus ko nun, di ba? Etong Misa de Gracia dito sa lower, unti lang kami. Minsan, mga 3 nga lang yata kami. Yun. Doon nakita ko siya sa altar. Sabi ko, ayan siguro si Russell. Ayun na, after nun, ini-invite mo ako mag-guest dito, sa Tamang Usapan. And then, doon ko siya formally na-meet, nakausap. Tapos nun, bakit ang dami yung chat na dito? Tapos nun, ayun, after a month, nag-reach out siya to thank me para magpasalamat sa guesting. And then, nagkausap na kami. Ayun, doon After ko a siya month? nakilala. After a month. Ayun. Ayan. Ano nang feedback mo, Russell? Paano mo nakilala yung sarili mo? Paano mo nakilala yung sarili mo? Kaya nga hindi ako dapat muna nandito sa usapang ito eh. Kasi kung kailan nakilala yung si Russell eh. Ayun, thank you. Kasi hindi ko alam, may mga ganyan pala kayong kwento tungkol sa akin. Parang puro Marami pa. Parang puro paninira lang kasi narinig ko mula sa mga bibig mo dati sa akin. Sa amin lahat? Tawag dito, amaze kasi for quite some time, diba? May kanya-kanya tayong journey and yet. Pero merong version ng Russell sa bawat isa na in a way, parang, ganun pala yung ganun yung pala nakita. Pero ang common denominator talaga pabida pala talaga ako ng bata. Not to mention yung Santa Marta. Ay, usapan din yan. Yung Santa Marta kasi is my first parish assignment nung wala ako. May background music sila. Narinig ba dyan? Oo. Papadudot. Alas 12 na ngayon. Papadudot. May background music. Ayan. Salamat po sa pakikinig sa episode na to. Ayun. Tuloy mo na Santa Marta nung iniwan mo kami. Iniwan ko daw sila noon. Tapos kami lang nag-Jollibee tuwing umaga. Dahil sa Santa Marta kasi, dahil nga unang assignment ko siya, in a sense, kasi yung rector namin sa seminary, inassign siya na parish priest ng parokya. So, paborito kong parish priest. Paborito kong rector yun, si Father Lito. Sabi niya, taga-Pasig ka pala. Baka pwede mo akong samahan. So, in-invite niya ako doon. And siguro yung longing ko rin sa parish community. Kasi since medyo during the time, delighted na ako sa Holy Rosary eh. Diba? Ayun. Si Father Orlin. Iba rin yun. Iba paborito din yun. Pero mga kami. Ayun, nasa kami doon. Dahil nga malayo yung Pasig, sa Kalawang kasi yung Santa Marta eh. So hindi ako masyado nabalik sa Holy Rosary. May kinukwento kanina si Luke.
Sabi niya, nung nagkasaulian daw ng kandila, doon ka lang daw kumontak sa kanya, tsaka pumunta ng Our Lady of the Poor. Oo, gagawin ito si Luke. Hindi. Sa Our Lady of the Poor, ang pakwento nun, hindi naman din ako na-expose sa Our Lady of the Poor. Isang beses lang talaga yun, novice ako nun. Bukod mo may si Perpetual. Hindi, sa Perpetual, that was Sa Perpetual, mas marami. 2013 yun. Yung Our Lady of the Poor, isang beses lang yun. Ang nireach out ko talaga, sinuk lang talaga to catch up kasi alam ko, novice na ako noon. Tapos binigyan ako ng break. 1 month na bakasyon. Hindi, 2019. Nung papunta na ako dito. Oo, nagsimba ako doon nakabito. Yun lang yun, yung reach out ko. Pero yun nga, dahil Grabe talaga yung yung Our Lady of the Poor kay Luke, no? Ang daming nagre-reach out sa kanya. ito, may ganito si Luke daw. Hello. Ang context kasi no, nawala ako sa... Baga parang nawali ako dahil Si May Luke iba talagang akong- prodigal son eh. nagkaroon ako ng circle of friends. So, hindi tayo masyado nagkakakwentuhan. So, ayun. Kaya nag-reach out. Oo. Hindi kasi medyo, syempre, nag-grow apart din talaga kami, especially nung pumasok na kami sa seminaryo ni Michael. Si Michael lang talaga yung hindi masyadong nakakasama sa mga ganito sa podcast kasi busy. Kahit nung hindi pa siya ordained. Talaga yun. Very yun talaga. Business-oriented yan si Pads. Diligent. So, ayun. Kaya nga ako, napunta ako ng Santa Marta. Tapos, na-immerse ako masyado sa Passionist. Kaya, ang dating nun, yun nga, parang sa perception nga nila Lennon, iniwan ko talaga sila. In a sense, iniwan ko rin talaga. Nag-focus ako dun sa new groups, new circle of friends. Ganon din si Luke. So, syempre, nag-grow apart din, nag-iba yung interests. Nakakatawa lang na nakakatuwa kasi at the end of the day, maski ako, hindi ko in-imagine din na Sa akin kasi, I was not thinking na umalis ako. I was just expanding my horizons. Kumbaga, ang default ko pa rin na circle of friends na uuwian, kumbaga tahanan mo. So yun din, yung mga batang bigutan lang din, sila Leon, si Francis, si Michael. Si Rolly, yung aming honorarian. Di pala honorary. Wala. Part na talaga yan siya. Bunso na namin. Kasi siya rin malagi namin kasama. Ayun. Yun lang naman, default na uuwian ng friends eh. Yung mga naging, in a way, new circles. Sumadagdag din. Oo, dumadagdag. Totoo yun na sinasabi sa psychology pare, yung parang after 20 daw, you have to prepare yourself sa reality na people will come and go in your life. Alam ni Luke yan kasi people will come. Sabi nga ni Luke. Oo. People just come and go. And I had to learn it the hard way when I was growing old. So, pre, natagpuan mo na ngayon ang iyong tahanan. Of course. Oo. Specifically in Our Lady of the Holy Rosary Parish. Yeah. Sa Parish Pastoral Council. And to the Shimay. May serve pa pala kami ni Luke niyan. Oo, si Luke pala na inikayat ako ni Luke ulit. Ito yung siguro pang ilang reach out ko na to sa'yo. This time medyo nag-stick na Parang Basta puso ni Luke, no? ang hindi siya reach out na parang ako yung hinikayat ni Luke kasi nung nasa Para maiba naman daw. working na ako. Sabi mo. Nung agnostic na si Russell, nung wala na siyang Diyos. Kasi alam niyo naman, mas alam niyo yung background. So fast forward, I was working already sa government. I'm feeling again
yung nagno-normalize na ulit, nakaka-recover na ako sa nangyari. Parang naghahanap ako ng community, longing ako sa community. And catch up lang kami eh. Very ano lang eh. Wala naman ako intent nun eh. Tara, kwentuhan lang kami. Tapos sabi niya, di matali ka sa ganito. Punta ka sa Sunday. Tapos punta ako doon sa Sons of Holy Mary Immaculate sa Paranaque, no? Ayun. Nung nandun kami, enjoy ko rin. Tapos, the rest is history. I was beginning to come to church again. Doon na sana siya mga bababae, mga tita. Ano yan? Tagapakalinom yan. Ano yun? Munti ka na maghanap ng hot mama. Ano, mga tita. Ano ba? Visit to towel, look. Yun. Totoo naman yun. Parang, Totoo man. Wait. Sabi mo, nakaka-visit yung boses ni Luke. Marami natutuwa dyan, pre. Yun lang, side note lang. Ay, oo syempre. In fairness, nung huli natin, yung unang-una nating gines si Luke, marami nag-comment na natutuwa raw sila sa tawa ni Luke. Yung mga kaibigan natin nasa abroad, yan, mga natutuwa raw sila sa tawa ni Luke. Oo. To mention kung anong country, basta kasi mabansa. Basta ano Sa sila. pre, sa Vatican. Nag-ano sa akin nun, nabubuhay pa siya noon. Sabi niya, natutuwa ako sa tawa ni Luke. Napanood nabubuhay pa siya. Baka masyado wala siya napapasaya. Iwan na niya yung isa din joke na. Ayun, no. Then yan, mga ruminations yan kapag Tapos pag hindi na nangyari ang domination, ayun. Ano pa? Yun na naman comment ko. No, thankful. Yung kanina nga sa office dahil Friday, di ba? Sinurprise nila ako. Nag-ano ako, nag-doom scrolling ako sa Facebook. Well, nakita ko sa peripheral vision ko, nasa gilid ko si boss. Tapos paglingo ko, nandun siya surprise. Kanta-kanta na happy birthday. Kasi yun ang pangasar nila sa akin, 30 na daw. Ganun ba? Parang ano lang. Anong pinakamalaking surprise mo, pre, ngayong araw? Ha? Anong Pinakamalaking na-surprise ka talaga? Pinakamalaki ko surprise. Ay, sa bagay, di mo pa pala birthday. Sige, bukas ka na lang namin. Actually, pinaplano namin iwanan ka bukas. Yun ang pinakamalaki mong surprise. Pre, Aawayin dito- ka naming lahat. Dito, ngayong oras na to, birthday niya na. 12:30. Birthday na ba niya ngayon? 12:30 na ng umaga Alas rito. 12 na eh. Tara na, awayin na natin siya. Yan na yung pinakamalaki. Goodbye late 20s. Goodbye my 20s era. Wala ko. 30 na. Wala naman masyado. Ito sa mga may tanong ako, madaling tanong, pero mahirap sagutin. Kumusta ang before 10 years and after 10 years ng buhay mo? Before 10 years, ano ba to? Before 10 years, within the period of 10 years, kung anong nangyari. So, ano ngayon? So, 20 ako, 20. Passionist pa ako noon. Seminarian ako. Oo, ibang-iba ako 10 years ago. Punong-puno pa ako ng enthusiasm noon, ng vitality. Oo, very passionate ako sa... Wala ka na bang vitality ngayon, pre? Ha? Wala ka na bang vitality ngayon? Nangihina na, pare. Oo. Oo. 30 na Tanong mo si Luke, maraming mga alam yan ng mga gamot o solusyon. no? Oo. Robust ba yun, Luke? Sabi mo nakaraan.
Hindi. Therapy yung sinasabi ko, pre. Para kung wala ka ng bait. Ano ba naman yan, Russell? Bumabalik na naman sa paglalaki. Ito si Russell talaga eh. Hindi, ibig ko sabihin, vitality in the sense na napaka-idealistiko no, nasa seminaryan. Ang dami kong gusto matutunan. Comrade. Ang dao, totoo. Ibista pa ako. Wala naman. Napaka-ano ko, wide-eyed dreamer. Ang dami ko pang gustong mangyari sa buhay ko. Ang dami kong gustong marating. Ang dami kong gustong mapuntahan. Ang dami kong gustong maging. 10 years ago, that was me. Kasi, 10 years ago, I was third year. Third year ako sa philosophy nun. Ay, hindi. 10 years. Ano ba ngayon? 2015. 2015. Graduate ko lang nun. So ano ka na nun? Fourth year ka na nun. Early fourth year na pala. Tama ba? Ayun. Ay hindi. Nagsusulat pa lang pala ako ng thesis ng third year ko yun. Wala pa, Tama. hindi pa ako nag-thesis nun eh. Nauna ka mag-thesis sa akin eh. Maaga ako nag-thesis. Thesis yan, hindi thesis. Ay, thesis pala. Sorry. Mali. Malas. Baby Ayun. thesis. After 10 years, ayun. Mahirap i-defend ano yun. na, Mas defined na yung back pain. Ang dami na nararamdaman. Sasabihin daw si Luke. How do you see yourself in 5 years? Miss Universe. HR. One po, Married? I am one of the best team players. I can Manage? na-improve ko po yung aking skill set. And, kanina, nag-interview ako kanina sa application. Tapos parang di ata ako pumasa. Kasi 20 minutes na ako in-interview. Tapos may tanong ka po sa amin. Tapos babay na. Dapat nila lang po. Kaya po, itatanongin ko lang po. Ano po ba dapat ang tanongin sa akin? Talent acquisition. Ayun. Wala, Ano po ba kayo ang tatawagan? dami na nangyayari. Ano din pala talaga. What do you expect in us? Parang nag-a-apply ng trabaho. Ayun, no. O ba? Ay, hindi Mga biggest mo, Sel. For your 30 years, ano yung mga biggest mo? Biggest. Regrets o kaya Challenges? something to be proud of, challenges, DAFO, di ba? Anong DAFO? Tama ba? Iba pala sa English yung DAFO. Achievements? Debilidades kasi yun eh. Opportunities. Fears. Weaknesses. Knowledge, skills, abilities. Aptitude. Why should we hire you? Why are you there? Why are you gay? Would you not feel? Technology yan. Hindi, tawag dito. Biggest body part. Kuhan. Chan. Somewhere below. Nalaga ako yung malaki yung Yes, tumaba ako ng sobra. From being athletic sa... Hindi ka na tuloy makakapag-hiking. Kaya naman, pero hindi na ako bababa. Doon na ako ililibing eh. Makakababa siya pero gugulong. Okay, kinakarga na. Biggest achievement siguro, yun pa rin. Tapos ako ng college. Honor, first line honors. Tapos ang masters. Cum laude pre. Sorry naman. Excuse me raw para sa ating lahat. Proud kami dito. Sorry. Oo. Cum laude din si Leno sa thesis ha. Pero hindi sa degree. Di ako cum laude pre kasi 3 ako sa math eh. Yun lang yun actually. At proud ako doon.
Oh, PE. bawal sa cum laude. Bawal sa ano, no? Cum laude PE, 2.5. Natin po nga, 2.5 eh. Okay. Biggest heartbreak yun. Yung ano. Siyempre, malis ako sa seminary. Inaalis pala. 2019. Yeah. Pero, At the same time, yun din yung naging biggest ano ko rin yun. Biggest staging point ko pala yun sa life para ma-rediscover ang love. Yeah. redirect. May nangyari nung Holy Week, di ba? Kwento mo nga dito. Ha? Yung iyong conversion of Saint Paul Road to Damascus experience ng Holy Week. Share ko ba dito? Ewan ko sa iyo. Ano bang gusto mong i-share dito? Pwede namang i-share mo rin yung ibang mong gustong i-share. Nabanggit na eh. Wala, sige, pwede Road na to ba? Damasin pa. Pag kasi yun, tawag dito, parang naging moment lang din siya, parang, very deep yung experience. Pero napaka-trivial lang niya actually. Kakabalik ko lang actually ngayong year sa pagsisimba. Yun nga, thanks to Luke. Last, late 2024, alam ko, nasa AFP pa ako nun eh. Tapos sinipitan ako nila po TLM. Hindi naman din regular. Kasi ito, 2025, kakabalik-balik ko lang talaga magsimba. Simba, sa gilid lang. Kasi itong Holy Thursday, magsisimba ako, pagpati yung motor ko, natumba ako. Pagkatumba ko, so nagaganan ako ng motor. Nung papatayo ako, pero maraga sana mang motor sa nadaanan ako, so nahagip yung braso. So nagsugat siya. Holy Thursday Mass, galing pa kami Manawag dun eh. Ako yung nag-drive pa uwi ng Manila. So iniisip ko lang, gragi ako. Ayun, nung fast forward nun, dahil nga Holy Thursday Mass siya, so habang washing of the feet, lumapit si Joanna, yung sa parish. Nag-offer siyang linisan ng sugat ko. Then I was reflecting on that experience during communion. As na-share ko nga kala Lennon. And Lennon gave a very beautiful reflection on it. Hihiluin ka ng Diyos kung saan kanya sinugatan. And ayun. I went to confession and the rest is history. Nakakatawa na kasi hindi naman sobrang tagal pa. It's Easter octave pa lang ngayon. Fresh pa pero nakaka-inspire lang. Tapos, ano pa bang highlights nun? Yun, natapos ko yun hanggang Easter Vigil. It just feels nice to be back. Grabe, natapos mo talaga yung Triduum Pre, no? Oo na. So yung mga prophecies talaga. Oo, may pananakot si nun eh. Pero hindi dahil dun eh. Wala akong dun. Hindi ko nga siya masyado inisip. Hindi mo siya inisip nun? Throughout that Hindi ko time? masyadong inisip yung Grabe ka naman, pagbabata. porket wala lang, di mo na inisip. Hindi yun. Ikaw yung hindi ko inisip yung sinabi. Wala naman. Grabe, hindi mo ko iniisip. Oo. Sino ka ba? Parang ganun. Grabe naman yan. Parang ano lang to, parang sa Viber lang to. Grabe ka naman. Tawag Ganun dito. ka naman pala yung tingin mo sa akin, pre. Oo, gagawin siya nga natin dito yun. Di mo ko iniisip. Viber group. May Viber group kami sa PLM. Tapos, inad ako ni Luke. Tapos yun lang. Inad lang niya ako. Tapos, na ako, member. Para magbasa ng away. Member na ako nung Luke. Mga chikahan. Ngayon, may inad si Luke na bagong member. Tapos sinagyan niya ng welcome. Welcome, tapos yung pangalan. Nasa office ako, nagtitrip ako. Yan na naman tayo. Chinat ko siya sabi ko, pre, bakit walang welcome sa akin? Tapos, nanggagagulo ako. Si Luke, si Raulo, tinuluyan, pumatol. Niremove niya ako sa group, tapos inad niya ako ulit, tapos sinagyan niya, welcome to the group process. Puputakin mo, tanggalin mo yung buray mo yung... Napaka-drama kasi. Nagtitripan ko lang siya. Iyakin kasi.
Naiyak na si Russell. Oh. Kasi Hindi naman daw si kay Russell yun. Video call bigla. Ano no? Biglang tumawag sa akin, nasa trabaho ko. Ah, Sabi, tanggalin mo yun. tawa ka ng tawa eh. Sabi ko, screenshot mo muna bago mo tanggalin. Paano buong gabi niya ako kinukulit. Nasab ko lang naman siya. Paano ba tayo napunta doon? Ayun, no? ayun na yung Holy Week experience mo nga. Yeah. So tinapos mo yung Triduum na Ayun, hindi mo ako no. iniisip. Kamusta? ang Palm Sunday? Pamusta? Kasi sa pagkakaalam namin, sobrang memorable yun sa'yo. TLM nga pala, no? Hindi ako nakatin. Oh, hinandaan ka pa ng upuan doon eh. Hinandaan ka pa ni Luke ng ano eh. Ito, tropa natin. Baka may pinagpupuyatan na. Pag-aaral. May dahilan na para magpuyat. May pinag-aaral ka na, Russell? Dati maaga Hindi, joke lang. matulog yun eh. Hindi, may insomnia na ako dati. Na-develop ko rin sa seminaryo. Hindi ako naniniwala. Sir, feeling ko ngayon mas maaga ka na natutulog ngayon. Umaga na ako natutulog ngayon. Kaya reflection ko sa sa Holy Week. Iba talaga yung feeling kapag nando ka sa pews. So, if you remember pala, yung mga nakikinig dito sa walang kwentang topic na yung episode na to. Merong kaming gustong i-launch na initiative ni Lennon last year, yung pews. It seems to be trivial, pero iba ang perspective kapag nagmumula ka sa pew instead na nando ka sa sanctuary. And kasi hindi ako sanay eh. When I entered the church, sa Kristan na ako. So, lahat ng perspective ko nagmumula sa sanctuary, pababa sa pews. Pero iba pala kapag nasa pews ka. Masarap pa yung aktivista eh. Parang gusto mong ibagsak yung mga nasa sanctuary. Hindi, joke lang. Hindi, iba kapag nandun ka na sa simplicity ng pews. Kaya yun, i-revisit natin yun. Baka, kayo, sumali na lang kayo kaysa puro kayo. Sige, some other time yan. Pero kasi nawawala na tayo sa focus. Grabe, hindi ko akalain na si Luke ang magiging boy sa prison natin. Nagiging SD na naman tayo nito. Oo nga eh. Gusto ko nga sana yung malakulpals eh. Kaso lang, wala naman kasi something interesting sa buhay ko. Naalala nyo nga sa akin, parang hindi nyo naman tatakwa memory yun eh. Parang, Marami ka nagkaka-interest sa'yo. criminal, police. Lahat kasi ng interesting na pwede namin sabihin, hindi pwedeng i-broadcast. Oo. Marami na doon kaka-interest sa akin. Pidea. Drug dealer. Anyway. Mga pare. Pero interest Di ba ng dati away, crush ka nung ano? Joke lang. Ay, may pag-ganon? Oh, di ba crush ka ni Ate Lu? Ate Lucy. long hair na si Ate Lucy ngayon, ano? Para lang talaga tayo nagbi-video chat, no? Hindi tayo nagre-record kasi gulo natin eh. Ito. Okay, thank you pala sa ano nyo, sa ginawa nyong episode na to. Wala talaga ako idea na may... Anong wala, pre? Ikaw nga nangungulit sa amin, di ba? Sabi, Yeah. invite Tama mo nga. sila. Tama nga. Tres itsura na ito. Ano yan? Ipaliwanag mo kasi audio lang yung naririnig ng mga ano eh. Let's hear something from Miss Pantig. Ano yung mga reactions niyo sa mga Parang teacher, no? Kasi Ano ka? HRMO? Anong supposed na reaction? Ano daw reaction mo kay Russell? Tama ba?
sa mga sinabi niya? Wala lang. Ha? Parang pwede nga. Ano reaction mo? What? Pasok na ba to? Sa company? Sa standard? Bakit ako? Baka maibig Bakit yung biglang babae ako? ni Kuya eh. Hayaan nyo si Russell lang. Siya naman lang Hindi, birthday parang boy. na yung airtime natin kasi dapat pare-pareho. Masyado na kami maraming sinasabi. Oo nga, surprising na nga kami. 1 oras na ulit kami nagre-record. Nakaraan, mga tig-2 oras na eh. Pero ito 1 hour lang tayo dito. May 1 hour lang tayo dito, don't worry. Ha? Ay, hindi, or kayo. Ito na lang, ano yung mga nalalaman mo kay Russell? So, ano ba? Witness Namin alam. witness protection program. Nag-investigasyon. Hindi pa naman kami, alam mo yung deeply na magkakilala. Kaya yung mga naririnig ko nga sa inyo, mga story, 'di ba? Parang isang ina-absorb ko rin. To really Sige, know gusto mo ikukwento namin buo pero mamaya na pagkatapos natin. sasabihin mo, Russell. Isasabihin ka, Russell? Wala. Ganun na ako. Akala ko may gusto kang sabihin eh. Ikaw, Rolly, may gusto kang sabihin kay kuya mo, Russell? Pero bawal eh. Bawal. So anong feeling, Anmer, na kasama ka sa panggugulong to na usapan na hindi natin maintindihan? O ano ba talagang point ng usapan na to? Yung dating Ang critic ko lang. saya. Ang saya ng grupo nyo, alam nyo ba? Napaka colorful kung para sa akin. Napaka colorful kasi iba't Anong ibang kulay kami sa rainbow? rainbow. Na-shy ako. Bigla kayo wala shy. Pero sa totoo lang, ang ganda lang, ang cool lang dynamic ninyo eh. Ang aliw. Pero, oo, yun. So, nakikilala mo na ba kami? Oo. Nagsisisi na siya actually. Walang ganon. Ano daw, bigyan pa siya ng another 5 minutes. Charis. 5 minutes pa. Ano daw sabi ni Luke? Pinatay kasi ni Russell yung ano. Teka, may sinasabi si Time to reflect. Time to reflect. Yung mga May reflection. sinasabi si Rolly. Nagsisisi ka ba nung nakilala mo si Kuya Russell? Nakilala mo kami. Nung nakilala mo kami? Ano ba reaction mo? Hindi. Parang, it's cool to be a part of this group. Parang alam niyo yun. Parang gusto ko pa kayong makilala. Maging part ng group nyo. Saka, yan si Sir Francis. Naaaliw ko kay Francis eh. Gusto ko siya kabardagunan eh. Ayun. Kung gusto mo siyang suntukin, free lang naman din. Oo, isa na yun. Tulungan ka Malapit namin. na. Ba't nakasimangot ka, Russell? Hindi. Ayan, Atake na naman. Hindi ba? Sumakot ka na dyan eh. Pare, hindi na bago sa akin tong kultura. Ganyan din nangyari sa'yo nun eh. Kanino yung sayo? Sa'yo nun. Nung time na... Akin? Wala. Anyway. Off topic. Di ko na-gets. PM ko na lang sa'yo, dear. PM is the key. Ayan, okay. Maganda tong ni Luke para sa ating lahat, para may sense naman yung usapan na to. Describe natin si Russell, no? Yung personal nating definition o description ni Russell, no, sa pagkakakilala natin sa kanya. Siyempre magsisimula na ako kasi ako nung nagsimula, no. So siguro sa akin si Russell, alam naman din ng mga listeners natin, si Russell ay isang mabuting kaibigan na isa sa mga nag-challenge sa akin intellectually, no, kapag per letter. Teka lang. Russell. Teka, parang ako yung nahirapan dito. Di ba hindi naman ako dapat yung nahihirapan dito? Ibang tao naman. Hindi naman para sa akin. Pero sige. Si Russell ay resilient.
no? So nakita naman natin yung kanyang tayong mga friends niya. We have seen him in his lowest, in his highest, no? Resilient naman yan si Russell. Kahit ganyan yan. Kahit ganyan yan. You, understanding. Kasi kahit na marami tayong mga pinagdaanan, mga di napagkasunduan, at the end, si Russell naman ay understanding pa rin sa atin na S. Pwede bang isang S na lang? S ay sadistic. Hindi, joke lang. S. Ano bang S? Simple. Oo, simple. Simple, but also, successful, no? Successful kasi in a way, pagka may something na gusto yan si Russell, gagawa niya talaga ng paraan, no? Gagawa niya ng paraan hanggang makuha niya yung gusto niya. Kaya determined talaga siya. Meron siyang perseverance nga na tinatawag. Kapag mahal niya yung isang bagay, gusto niya yung isang bagay, gagawa niya ng paraan. Pero at the same time, simple lang siya. Hindi siya mayabang si Russell pero simple lang siya. yun. E ay exemplary. Kasi sa mga karanasan din naman natin, na parang kuya natin si Russell. At L, syempre ay siya ay lumalaban. Yan, lumalaban. Going back dun sa resilient. Ayun na, ako na. Ano na, sino nang susunod? Si Francis? O si Luke? O teka, bakit iniwan ninyo ako? Nag-cellphone na kayong lahat. Sana nag-monologue na lang ako dito. Kaya nagsisearch lang sila ng adjective sa Google. Mga synonyms. Kasi mga walang ya kayo kanina. Description lang Naglagay-lagay kayo ng dapat Russell Dapat kasi si Luke si Luke dapat sunod dito kasi narinig ko si Luke. Ako, kung i-describe ko yung look, hindi pwedeng hindi pwedeng i-broadcast. Ano siya, very taboo. Ikaw, Russell, sige, describe mo sarili. lalo yung initials pa naman ni Luke, LGTB. Gagano ako. Pride man. Sa mga hindi naka-gets po nun kasi ang pangalan ni Luke Boy, Luke Giuseppe T. Prupar, kaya siya ay LGTB. LGTB po si Luke. Nagkabaliktad lang po talaga yung surname Plus, sa plus, kasi may masters na eh. So si Luke ay LGTB++. I'm proud. Loud and proud. Love always wins, Luke. Sinasabi ko sa inyo, cancel culture talaga tayo dito sunod. Matagal na kaming cancel na Russell sa mga kalokohan namin. Sino susunod? Kasi Isang oras na tayo. Putulin na natin, magpa-plug pa kami. Oo, tama. Kayo, kung ano nyo. May isa-isa na lang. R-U-S-S-E. Yun na lang. Para, Bibigyan mo si Kuya mo Russell ng isang letter? Pag-isa nga kami hanggang sa mabuo yung Russell. Gusto mo, sama ko yung Padilla. Yeah. Sige, ako R. Balik ako doon. Resilient, ha? Yun na. Unrespectful. Bakit na-respect? Kasi, tarantado kasi talaga kausap yan. Ayun, naglamusa sa mga notes sa recording. Hindi ko lang siya i-chat. Yang kay, nag-chat ka lang pag may kailangan ka. Ano yun? Sayang na walang M kasi madrama sana sasabihin ko. Akala ko Michael. Oy. Ay, Thank you pala sa pa-1K ni Pads. Thank you, Pads. I love you, Daddy. Daddy Michael, I love you. Blow out para si... S. Unang S. Sige. Seloso. Siloso? Oo. Bakit? Ano? Sobresaliente. Sobresaliente. Kasi daw sa sobrang Very, very good. kung pati Taanan mo yung niya, yung profile niya. I mean yung background niya. Ang haba ng
ng curriculum Mahaba. vitae. Yun lang mahaba sa akin to. Doon na lang pumabawi. Puro kayo katarantado. Sige. Kasi di ba yung sa Greek, yung mga statues, kaya daw, kasi matalino. Patalino naman talaga si Russell. Pero yun nga. Sa ating magtotropa si Russell ang pinakamatalino. Agree. And Minsan that's, na yung mga papel ko na hindi ko na kaya nagagawa eh. So no worries. Yung sa monastery. muna. Abot. Akala ko abot na kasi Abot naman. So, Makakagawa. seloso, tapos sobresaliente, E. O, Francis, In all fairness, eloquent naman siya. eloquent. Kahit naman sabihin mo Oo. na minsan may paligoy-ligoy siyang salita, ang daming persuasive na kung ano, pero most of the time naman, direct to the point naman. Tama ba? Oo. Sige, oo na lang. Sige na lang. Oh, never mind. Yan. Eloquent. Sayang walang O, no? Sabihin ko sana, overthinker eh. L na si Alme. L ka na? Pero mahaba yung definition niya. Okay, sige. L. Longing. Why longing? Kasi it is, para sa akin, it's longing to come back to the Lord. I mean, alam mo yon, may sense na lumayo siya, di ba? But ending is, eager pa rin siya to come back. Masyado ba seryoso? To really participate what the Lord want him to do or to become or to what the Lord see for him na mangyari sa buhay niya. Ayun. Why? Gusto niyo haba-haba pa? Longing for understanding? Someone who understand him? Longing for a community who love things he also love? Bakit may background Ano ulit yun? music? May na yung music, pre. Sige lang, Ano na? kwento lang. Yun na yun. Tapos na ako. Sabi kasi na Russell, dapat daw may music tayo ngayon kasi birthday niya. Wala sinabi. Hindi ko alam na itong topic eh. Salamat sa inyo. Siyempre, I'm so flattered and honored. Ano to? nagkalaban ng Yeah, thank you kasi siyempre I barely knew na some of you are looking at me that way pala. I'm really honored and thank you. Oo, pre, crush talaga kita, pre. Kaya I look at you that way. Yeah. Talagang yung usapang Russell. I mean, at least kahit pa paano, meron naman pala akong meron akong nagawang matino sa inyo. O hindi matino. At least I made impact. Hindi na iniintindihan ng mga Sayang. listeners na nangyayari. Walang video to. Ilok niya, ang musical director nitong usapang ito. Anyway, so much for me and Sel, bago tayo magtapos, ito na lang isang pang Miss Universe ulit na tanong. Kung meron kang, kasi musician ka, kung meron kang ide-dedicate na kanta sa bawat isa sa amin, ano yun? Title lang. So, umpisan mo kay Luke, katabi mo si Luke eh. Anong kanta ang ide-dedicate mo kay Luke? My way. Brother, Louie. pwede ba hindi bastos? Lang dito. Si Luke naman yan eh, kaya okay lang. Dahil kay Luke,
Kasi I love dedicating songs to my friends. Si Luke ay wala talaga ako. Puro basta siya Bibi nasa Aquam. Basta kasi look, automatic B. Isip mo sana yung basta sa kama kita eh. Basta kama kita. Basta ikama kita. Then, syempre, jokes lang yung internal joke. Inside jokes yun with Luke. Pero pag si Luke, syempre, traditional hymns yan. DSC. May namatay. Kanta kay Luke. Adoro ka eh. Grabe, una pa lang nahihirapan ka na, pre. Pasubo ako dun sa Napasubo bigla. Pasubo ako bigla. Huwag mo na sa Kaibigan. Yung sa Pangel Shaddai. Kaibigan lang pala. Yun? Sino pa? Tutulong Ayun, kasi may history yan. Katulad mo. May kwento kasi yan. Pakikwento nga. Anong kwento? Kwento na yan. Hindi ko na maalala. Ikaw, ano magkwento? Kasi di ba may time na nagtalo kayo, hindi ko alam, for some Ay, yung reason. kinanta niya to. Oo, nag-away kami ni Luke. Kinanta ni Luke sa akin pala, no? Teka, nag-away kayo tapos kinantahan ka ni Luke. Sino Mga kaibigan mo. ang tutulong sa'yo? Ang katulad ko, kaibigan, ako. Pray ng Panginoon. Sa amin mo sabihin Tagay! ang problema mo. Ganyan nag-sorry si Luke sa'yo. Wala. Ako nagdidiris kayo. Yun lang yung pinaka- Basta parang yun ang Kasi nakwento ko sa... pampangasam na rin yun eh. Tapos tsaka nagkabati. Naalala ko na. Sige, para kayo. Kay Rolly. Kay Rolly. Kay Rolly naman, Pusong sawin. naano ko yung... Kaibigan lang pala. Kaibigan lang pala. Nire-review ko yung library ng utak ko kung paano yung tumatatak na kanta eh. Lampara. My way. Hindi. Parang saksakan diretso. Pusong bato. Talaga ba? Pusong ba to? Hindi. Akala ko hindi you. Only you pala. Baka pwede first love never dies. Di na natuto. Uuwi na. Ano yun? Paano yung di na natuto? Paano? Diyan ka na naman. Tinutokso-tokso ang aking puso. Hanggang ulit na ba? Nahihirapan na, di na natuto. Maganda yun, yung kantang yun. Alam ko. Maganda yun. Maganda yung kantang yan. Okay, Francis. Francis. Imakulada kong Tio. Kay Francis, yung We are all God's children. Ay, pa Francis pa na yun. Pa Francis pa na yun. 2015 Francis pa na yun. Maskan mo. Ang nigas na. Hindi kay Francis, iba. Pag-ibig lang. Kay Francis. Paano? Ano yan? At pag tayo'y nag-uusap, parang lupa, talapa. Puro OPM. Ako talaga, advocate ako ng OPM. O sa akin. Kay Lennon, Yung kay Lady Gaga, yung Judah, Ang lalim ng sama ng lobo sa akin, Rolly. Upuan. Abracadabra, hindi kay Lennon yan. Meron ka. Ay, meron roses. Wala nang natira. Wala nang natira. Nag-upload sila. Hindi. Napakadaming pari dito sa amin.
Ngunit tila ba makakatira? Nagkalili sila. Nagalit. Hindi naman ako nagalit. Nagkalili sila. Nagkalima sila. Sumama. Napakaraming pari dito sa amin. Ngunit tila wala nang natira. Alam mo yung galing? Nagkalili sila. Galili, ano yun, parang, well, ano siya, parang siyang formation center talaga siya, Mayor, pero Correctional. parang siyang, inside joke, rehab talaga siya ng mga paring medyo pasaway. Dati daw, pero ngayon daw parang ongoing formation Teka, center. ano yung pera sa Kay Lennon, ano ba kanta kay Lennon? Lips. Hindi. Kyrie. Diba noon, mayroon na akong dinedicate sa'yo noon dati. Parang sinare ko sa'yo yun eh. Meron yun eh. Tantum ergo daw. Tanto mergo. Lauset you bilatio. Gogi. Ito na lang mga lola. Huwag yan. Di ba yung mga lola? Sa Luzon, Norbertos ko. Kako talaga. Ayaw ko yun. Meron yun eh. Nahirapan ka sa akin. O sige, wag na muna sa akin. O, yung kay Ann Mayer. Yan. Yan, meron, Pag nanalo yun eh, ba? May magandang galing na natin din ng kaya na eh. Yung Sarang cola? kapag sinabi ko sa'yo. Yung kapag Paano yun? Kantahin mo nga. Kapag sinabi ko sa'yo. Sel, kantahin mo, Russell. Para hindi ko alam, hindi ako familiar. It goes like this. Pag sinabi ko sa'yo, ay nilamahal, sana'y maunawaan mo na ako'y isang mortal. Hindi ko kayang abutin ang mga bituin at buwan. Hindi kaya'y sisirin, pelas na karagatan. Maganda. Tsaka show me a smile. Show me your hashtag. Tung! Paano yung show me a smile? Ba't naman hindi ko alam yung sinasabi mo kanta? Apo. Ano? Show me a smile and then kiss me. Tell me you love me again. Na, 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 na. I love you, although sometimes it doesn't seem so. Puro panlolo. Kasi Hindi ma-appreciate nila. yung kay Leno talaga meron ako sinasayo naalala ko eh. Hindi ko lang ano mo yun. Basta sabi ko noon, ikaw naalala, may chinat yata. Parang nakita ko pa Pepe Pacheco. Pepe Pacheco! Yun man yung huli mo sa akin sinend. Pepe napakalinis. Mabangot malinis to. Pepe na handang mag-servisyo. Kaya ako, may team song din ako sa sarili ko. Narinig ko nung Easter Vigil. Tapos sabi nila, di naman pang Easter na kanta yan. Magalak kayo. Lahat sa kalangitan. Each sigh, each look. Each joy, each look, each half of mine shall be an act of love divine. And everything that I shall do shall be dear, Lord, for love of you. Si John Van Distin pala ang yan. Ang kwento niyan, may kwento yung sige, nung kinompose yan ni John Van Distin. Malapit na mag-communion. Tapos, naiwan niya yung pyesa niya ng mga kanta for communion.
So, inutusan niya yung seminarista na bumalik para kunin yung yung hymnal niya. Ang kaso, ang tagal bumalik. So, ginawa niya, umupo siya sa tabi, tapos nag-reflect siya. Nagsulat siya ng prayer, and on the spot, kinompose niya yung It's True. So, ang ganda nung message nung kanta, at the same time, yung tune, sumakto. So, sabi niya, mas better pa pala na mag-reflect ka before you receive communion. Mas nagiging malalim yung So parang kwento rin ni Russell, no? so yung Na kailangan may pause muna nag-reflect muna bago siya. niya ma-receive talaga si Lord. Yes. Makikita niya yung tunay na Nakilala niya pagmamahal. yung love divine. O love's excelling. Love divine, oh love excelling, glory of every heart. Teka lang, yan na. Lumampas na tayo ng 1 hour dito sa ating walang kwentang usapan. Pero bago tayo matapos, meron pala kaming ipa-plug ni Anmer ng bago naming project, no? So, Anmer, ikaw magano? Nagsasawa na sila sa boses ko eh. Yes. We will be promoting our project na niluluto namin ni Father Lennon as gabay sa pananampalataya ng mga kapropeta namin. Kapropeta, if you will be listening on our podcast na pag pinost na or na-launch na, yun yung tawag namin sa mga listeners. So it is Feeling Propeta, Teka Lord. Basically, we think of this title as asking, kasi every time hindi tayo sure sa pananampalataya or di tayo sure sa ating nakukuha or na-accumulate na ideas about faith and about our religions, Christianity entirely. So it is parang a platform to ask and be malinawan, be enlightened about things na madalas natin tinatanong. Most of the time naman it's we will be tackling about ang misa. Boring ba ang misa? Kung sinasamba ba ng Katoliko si Mama Mary, the authority of the priest, the Pope, it will be tackling all the common myths. We will be busting the myths. And basically, gano'n naman eh. May mga tanong tayo na hindi natin alam kung sino yung tatanungin. And most of the time, pag tinanong pa natin yung maling tao, iba pa yung makukuha nating sagot. Which is very, very scandal. Yan. So, yes, Father. Kaya dapat talaga sa tamang tao ka, di ba, Anmer? Opo, Magtanong. dapat. Oo. So yung bago naming project, yung Feeling Propeta, Teka Lord, ay bagong podcast ulit, no? So mas maikli kaysa dito kasi ito free-flowing bardagulan to eh. Yun ay mas mas structured, mas about the faith, no? Mas apologetic kumbaga, no? So we will be discussing things papalalimin in the scriptures, sa tradition ng simbahan, sa magisterium, in a way na digestible sa mga nilalang. So yun lang, we i-take advantage lang natin tong very special episode natin para sa birthday ng ating Panginoong may lupa na si Russell para i-promote yung ating bagong project, podcast, no? Kasi birthday ngayon ng main character eh. So kailangan i-take advantage natin. Ewan ko, meron pa ba kayong mga last messages kay Russell at sa kung saan man, tapos tsaka tayo mag-end kasi time na. Maaga pa kayo bukas. May mga pa kayo bukas. Candlelights.
Wala po silang masabi. Ganun sila kaano kay Russell. Last sila podcast ko lang kay na Kuya Russell, good night. good night lang. Oo nga mukhang inaantok na Hindi, siya. joke lang. Napagod Pero ata to. one of my wish para kay Kuya Russell is good health and happy life, happy love life, and maging masaya ka lang. Alam mo na yan. We always here for you. Oh! Pero seryoso yun, oo. Hindi man ako madalas mag-chat sa inyo mga kuya ko, pero I'm always here for you. busy ka maglinis. Wala ka namang breakup niya. Busy magwalis. Kaya ako ang wish ko kay Russell ay ay mag-settle down ka na. Hindi, joke lang. I pray that you treasure, no? You treasure what God gave you and gives you at this very moment in time. Na hindi mo tawag doon, take for granted, no? Yung biyaya ng Diyos. Alagaan mo. Masdan mo ang nahimik yun. Para sa akin, pre, tigil-tigilan mo na yung overthinking, pre. Hindi na to wish, pre. Command. Pre, tama na pagiging overthinker. Tama. Hindi nakakatulong yan. Tama. Kung nahirapan ka, take time lang. Basta tayo, wala tayo problema yung... Hindi. Basta kung may problema, chat lang, pre. Nangangalahati na tayo, pre. Nangangalahati na tayo sa buhay. Tuloy-tuloy lang. Chill lang. Ayun lang. Bye-bye. Kay Russell, Wala, putol. Putol? Ayan. Baliw mo mahal. Nagsasalita ka kasi agad nakamit pa. Saksakin kita eh. Wish ko kay Russell sana next year na mag-birthday siya, may asawa na siya. Grabe ng wish yun. Pwede bang engage muna? Betrothed muna, gano'n. Engagement muna, pre. Okay, yung isa naman. Si Madam. Russell, anong wish mo sa sarili mo? Wala pa. Siya na yung last. Madam Almerico na. Yes, Sir Luke. Ang wish ko kay Russell, maging happy siya today. Enjoy his day today na birthday niya. And also, Today lang. Be happy always. Yun tama yung isang sinabi ni ni Francis na don't overthink too much. Overthink na nga, may too much pa, 'di ba? Let God do his work and magpasway lang tayo. And be be something that God can use for other people, for ourselves, and for everyone. 'Di ba? Ayun, be happy. I am always here to support you, whatever you want to do. Naka-timing silo ka. Naka-timing silo. Very much. Ayun. Assurance na you make a difference in any lives you have na encounter or experience. Know na may input yun sa mundo. Ayun. Yun.
Ayun, thank you sa inyo. Parang bigat sa akin. Ha? Wala. Sige, go. Akala ko meron ka pang pahabol eh. Anyways, ayun. Kung nandito pa po kayo, maraming salamat sa pagsama sa amin dito sa very special episode. No? Ngayon, wala po talagang kwenta yung aming usapan kasi very personal to. Marami dito yung mga inside jokes at marami dito mga memories lang namin, no? Walking down memory lane. So, kung nandito pa po kayo, maraming salamat sa pagsama sa amin. We celebrated itong kay Russell, biglaan lang din to. Just to to communicate to you that you, our listeners, are also our friends, no? You are also part of our circle. Kaya nga, we are celebrating the life, the passion, and the death. Hindi, joke. In the life of Pai. Hindi, the life of Russell. So, thank you po sa pagsama. At may sasabihin daw po si Russell. Baka meron siyang gustong i-announce o gustong sabihin sa bawat isa sa amin. Go. Yes, oo. Maraming salamat sa inyong lahat. Siyempre sa mga Tegay. Yung mga kasama ko dito ngayon. Siyempre sa aking mga childhood friends. Ronnie, Luke, Francis. Then in a special way, thank you very much, Amir, for joining us and for being a part now of this growing sabi ko sana family this growing group and of course to my best friend and podcast partner si Father Lennon. Thank you at I'm really honored to be your friend, to be your tagal-tagal na rin pala tayo magkakasama, magkakilala. I'm really thankful. I'm really honored. And to you, to all of you who are listening in this podcast, again, as you all know, Ayan, namatay. show nila yung Grabe ang payat. pero nga, as you all know, my friends dito na mga nakikinig, With Father Mark, ang haba ng baba. we really made this podcast for all of you. Yes. Maging pa rin, updated kayo sa aming mga kalokohan ng mga batang bikutan. And I'm really thankful. I'm really thankful for all these years na Yes, we're all better. for all the same. Then for letting me also to become part of your lives, of your little worlds. Ayan. Thank you sa inyo, and sana sana tayo ay pa to another 30 and another 30 ulit kung of course, kayo rin, stay healthy. Our celebration here is celebration of life, celebration of the journey. I'm thankful for all of you who have added colors to my life. Ayun lang naman, parang kakadramahan pa. Again, sa kakaibang episode na to na nagulat din ako, thank you. At sana wag na kayo mag-comment at mag-subscribe after this. Joke lang. Subaybayan nyo kami sa aming next na episode na magiging election series na supposedly, hopefully. Again, maraming salamat po sa inyo lahat. Patuloy nyo po sana suportahan yung Tamang Usapan with your comments, with your follows, or likes, questions, ano bang mas maganda pang pag-usapan kaysa para mas engaging. So, thank you sa inyo lahat. At baka sa iba pa mapunta itong usapan na to. Sige, muli, ako po ang inyong kaututang dila. Ako po si Russell. Ako naman po si Lennon.
Ako naman po si Francis. At ako naman po si Rolly. Ako naman si Luke. At ako naman po si Anmer. At ito ang Tamang Tamang Usapan. Usapang may tama. Let's go! Tayo po ng video Merry to. Christmas. Napalit-palit ninyo.